Okay mga ka-SF, mga ka-ibon, after road train kahapon, check natin ang mga ibon natin. Mukhang kaya pa naman mag-low fly today. Low fly muna tayo, tapos pakain. Pahinga lang natin yung mga ibon natin ngayon. Maghapon, no? Papakain lang tayo, then after low fly pakain tayo. Okay, check natin. Okay naman, malapit lang naman yung toss natin kahapon. Orientation lang para makapag-navigate sila ng maayos, malaman nila yung direction pa uwi mga ka-SF. Hopefully mawala na yung bagyo. Okay, yung ating anak ng mga pang-old bird namisa eh. Okay mga ka-SF, mga ka-ibon, bago dumating si Ophel ba yan? Ay, si Pipito pala. Si Ophel pala yung last na namin. Si Pipito. Low fly muna tayo mga ka-SF. Grabe oh, ang lakas ng hangin sa taas oh. Go. Pa-ranging muna tayo bago bubusang mula. Medyo nakakatakot muna. Huwag naman sana kayanin ang loft natin yung lakas ng hangin. Actually nag-ano na ako na ito eh. Naglagay na ako ng kawad dun. Tinalian ko dun sa likod sa may likod ng loft natin. Meron yan yung banda dun. Lagyan ko ng alambre. Sino ka ba? Weak ka. Dito lang sila ikot ng ikot. Ano ba yan? Natatakot sila lumayo. Baka grabe pa naman mga ka-SF. Mga ka-SF, mga ka-ibon, ito yung disadvantage pag meron tayong katabing building, you know? Yung ibon pagka merong bumaba nadadama yung iba, tsaka hindi tayo makapag force fly. Ang hirap pagka may katabing building. Ito yung nagiging cause, no? Minsan tinatamad sila lumipad, wala naman tayong magawa pagka dumapo yung mga ibon natin sa taas. Hindi natin mabugaw unless meron tayong quitis. Yan, isang solusyon yan para yung mga parang baby rocket yung gawa ng pyro something, fireworks. Kasi pag yan ang ginamit natin, medyo mas malakas yung putok niya, medyo high quality. Yung quitis, pwede tayo, dapat yung hindi gaano malakas ang putok dahil baka maano tayo, masita. Okay, dahil hindi pa naman Pasko, although close to December na, pero still pagka mga ganyan dapat hindi tayo nagpapaputok. May mga area na dapat may permit. So far mga ka-SF, mga ka-ibon, yung road train natin kahapon malapit lang. Orientation lang ng ating mga ibon para matuto sila mag-navigate, no? At yung ugali nila sa loob ng box, tahimik sila. Mahirap kasi pagka mga first time sa box, nagtutukaan, maingay, ganyan, saka galaw ng galaw. Pero pag ang ibon natin natuto sa ganyan, yung nasanay na sila sa training box, hindi na sila mag-iingay, magulo, magtutukaan, tahimik na lang, masasanay sila. So kahapon ang binitawan natin 27 birds. So far okay naman mga ka-SF, mga ka-ibon, yung uwi ng ibon natin.
pagbalik ko dito, nandito na sila ang lahat. Okay, tsaka kung mapapansin mo, yan paglabas ng ibon, ilang steps lang, lipat na sila, lahat na sila. Okay, sabay-sabay na sila, tsaka nag-routing na sila sa area. Hinahanap na nila yung area nila kung saan sila direction. Okay, pero matagal din, siguro inabot din ng mga 5 minutes mga ka-SF bago pumihit yung ibon natin pa direction pauwi sa loft natin. Okay, ito yung ibang ibon natin. Yung iba nasa building na. Ulit kayo. Ayan. So ito yung mga unang mawawala. ito yung susunod na tutukon. Ito yung mga nasa tipong third lap. Yan. Kasi pakonti na ng pakonti. So nabivisualize natin kung pag nasa karera na kung sino yung mga tutukon mga ka-ESA. Mga ka-ESA, mga ibon, part 2 ng ating loft fly. Yan, naglipa rin sila ulit. Okay, ganado sila. Ayan. Ito ayaw ko magpipilikan. So meron na tayong 2 groups. Yung una natin lumilipad na naiwan, tsaka yung sumunod na batch na pumitik. Okay. Kita nyo naman yung clouds mga ka-SF. Napakabilis ng move. Actually, nandito tayo sa east side. So yung hangin papuntang north, but nasa east side ang pihit. Ayan. Okay mga ka-SF, mga ka-ibon, ito na yung ibon natin. Yun bilis na approach nila. So kaya sila galing. Mga ibon natin mga ka-SF, mga ka-ibon, watak-watak na. Hindi ko alam kung saan nagpag-TV ko. So kahapon mga ka-SF, mga ka-ibon, nakakatuwa kasi upon checking habang niloload ko sa basket yung ibon natin, doon ko lang nakapayo talaga yung structure ng katawan nila at saka kung gaano katigas ang muscle nila. Napansin ko buong buo, yun ang hinahanap ko si ibon. Yung mga last year din ko, hindi ganun ang katawan napansin ko sa kanila malambot, hindi tulad na itong team na to mga ka-SF. Maganda yung nila tipo, buo pati yung sakil. Watak-watak yung muscle nila sa kill, ang ganda. Yung dip-dip nila buo talaga. Wala na naman. So napaka-importante talaga pag ang ibon natin from the time na na-win natin sila hanggang sa umedad sila ng mga 7 to 8 months, 6, 7, 8 months, dapat talaga hindi nyo sila bibitawan sa pagkain. Kailangan ang pagkain nila sakto. Hindi naman na-overfeed, pero napakalaking bagay habang umiidad sila, yung muscle at yung katawan nila, hindi kulang yung kinakain nila. Okay, nandito na yung mga ibon natin mga ka-SF. Kasi pag nag-develop yung muscle nila hanggang sa nagmamature sila, kumpleto yung growth ng kanilang muscle. Okay mga ka-SF, mukhang wala na tayong lumilipad, baba na tayo.
Okay, mga kaesep, mga kibon, feeding time na tayo. Dito na silang lahat sa ating shop. Nakapag-offline na rin tayo. Okay, maglo-load pa tayo ng isang takal. Next week umpisa na ang regular club training. Kung gumanda ang panahon, dire-diretso na yun. Ganado sila kumain, mga ka-SF. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Basta importante ang katawan nila, yung kinakain nila na-absorb, nako-convert sa fats and protein, sa protein and carbohydrates. Importante yan. Sakto, mga ka-SF, umpisa na yung ambon. Maglalagay na lang tayo ng tubig, tapos sibat na tayo. Okay, tapos ko lang sila kumain. Kaya sa mga kaibon, medyo tinakpan natin ating lock para hindi naman masyadong open. Tapos dito na rin tayo naglagay ng painuman natin after nila mag-lock fly. Tapos it serves din na pagka gusto natin magpainom ng tubig na may vitamins, dito muna. Tapos kung ano yung may iwan, pero mas importante pagka nag-load tayo dito, yung sakto lang na maubos nila. Tapos the whole time plain water na. Nandito yung plain water natin. Okay, paano mga ka-SF, mga kaibon? Sibat na tayo. Bago bumuhos ang ulan, nag-check na rin tayo kung saving ibon natin. Sana makayanan yung bagyong Pipito. Okay, bye!